Magandang umaga, ginagabaho. Magandang umaga mga kaklase. Ako po si Celine Hituala at ngayon tatalakayin ko ang kabanatang 32, ang binunga ng mga paskil. Ang mga talasalitaan. Una, paglilimayon, pagsasaka. Halimbawa, ang tatay ko ay magaling sa paglilimayon ng palay. Ikalawa, kapisanan. Isang uri ng samahan, samahang damayan o union. Halimbawa, sabi ng nanay ko ay huwag daw akong sumali sa kapisanan ng aking kaibigan sapagkat makakasama ito sa aking pag-aaral. Ikatlo, piging. Tumutukoy sa formal o seremonyal na hapunan na karaniwang sinusundan ng mga talumpati. Ito ay isang malaking kainan na karaniwang ginagawa upang ipagdiwang ang isang importanteng bagay o pangyayari sa buhay ng isang tao o lipunan. Halimbawa, inimbitahan ako ng isang kasitahan sa isang piging ng kanyang angkan at doon niya ako ipapakilala sa kanila. Ang mga tauhan sa Kabanatang 32. Si Simon, Paulita Gomez, Basilio, Tadeo, Pecson, Macaraig, Juanito Pelaez, Isagani, Sandoval, Sinong, Benzaib, Don Timoteo Pelaez, at si Kapitan General. Tagpuan ng Kabanatang 32 ay sa lungsod ng Maynila. Ang buod naman sa Kabanatang 32, sa kabanatang ito, makikita ang matinding epekto ng mga paskil na naglalaman ng mga panulsul na mensahe laban sa pamahalaan. Dahil sa mga ito, lumaganap ang takot at galit sa mga autoridad. Dahil sa natagpuang paskil sa universidad, maraming mag-aaral ang nadakip at tinatawag ng mga otoridad. Kabilang dito sina Macaraig, Isagani, at Sandoval. Si Macaraig, nagmula sa isang mayamang pamilya, ay agad nakalaya dahil may koneksyon siya sa mga makapangyarihang tao. Samantala, si Isagani ay patuloy na ikinulong lalo na nang malaman ng mga opisyal na malapit siya kay Padre Florentino. Dahil sa pangyayari, maraming pamilya ang natakot at umiwas sa usapin. Ang ibang estudyante ay tinatanggal sa universidad o hindi nagpakita upang hindi madawit sa kulong. Ang mga prel naman ay ginamit ng insidente upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at ipatigil ang anumang reforma sa edukasyon. Ang mensahe at aral. Ipinapakita sa kabanata nito kung paano ginagamit ng mga nasa kapangyarihan na ang takot at impluwensya upang patahimikin ang mga nais ng pagbabago. Isa rin itong patunay ng kawalan ng katarungan sa lipunan, kung saan ang mahihirap at walang koneksyon ay nagdurusa, samantalang ang mayayaman ay madaling nakakalaya. At yun lang ang nagtatapos sa Kabanatang 32. Ngayon, tatalakayin naman ni Quezon Warren ang Kabanatang 33. Maraming salamat. Magandang gabi, ginakabahog at magandang gabi mga kaklase. Ako si Warren Quezon at tatalakayin ko ang Kabanata 33, ang huling matuwid. Ang mga talasalitaan. Una, guni-guni, imahinasyon o malalim ng pag-iisip. Pangalawa, nakabighani, ito ay kaakit-akit o kahanga-hanga. Pangatlo, nagugunita, ito ay naalala o naisip muli. Pang-apat, karimlan, ito ay dilim o kawalan ng liwanag. Pang-lima, pagpanaw, pagkamatay o paglisan. Pang-anim, hidwaan, ito ay alitan o hindi pagkakaunawaan. Pang-pito, pag-aalab, ito ay matinding damdamin o sigasig.
Pangwalo, ito ay inukit. Ito ay isinulat o inukit sa bato o kahoy. Pangsyam, mapanglaw. Ito ay malungkot o may kalungkutan. At panghuli, 10, kasawian. Ito ay kapahamakan o trahedya. Ang mga tauhan sa Kabanata 33 ay sina Simon at Padre Florentino. Ang tagpuan ay tahanan ni Padre Florentino na matatagpuan sa isang liblib na lugar malapit sa baybayin. Buod sa kabanatang ito, ipinakita ang usapan sa pamamagitan ni Padre Florentino at Simon na sugatan at naghahanap ng kanlungan matapos ang kanyang nabigong paghimagsik. Tapos ang kabiguan ng kanyang mga plano, nagtago si Simon sa tahanan ni Padre Florentino upang makatakas sa awtoridad. Ngunit dahil sa matinding sugat at paghihirap, inamin niyang wala na siyang pag-asang mabuhay. Sa kabila ng kanyang matagal na paghihiganti laban sa mga Espanyol, na uwi lang ito sa pagwasak. Sa kanilang pag-uusap, ipaniliwanag ni Padre Florentino ang kanyang paniniwala na ang tunay sa kalayaan ay hindi nakukuha sa dahas at paghihiganti. Ayon sa kanya, ang isang revolusyon na puno ng kasakiman at puot ay walang saysay at hindi matatagumpay. Sinabi rin niya ang kalayaan ay dapat munang makamtan sa puso at kaisipan ng mga tao bago ito makamit sa lipunan. Bago malagutan ng hininga, ibinigay ni Simon ang kanyang kayamanan kay Padre Florentino. Umaasang magagamit ito sa ikakabuti ng bayan. Ngunit sa halip na tanggapin ito, itinapon ng pare ang kanyang kayamanan sa dagat. Sinasabing hindi ito dapat mapunta sa kamay ng mga makapagsamantala o gamitin sa madugong paghihimagsik. Ang mga mensahe at aral. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kabiguan ng karahasang paraan ng pagbabago. Ipinakita rin nito ang konsepto ng tunay na kalayaan na hindi lamang isang bagay na pisikal kundi isang pagmamatagalang pagbabago sa kaisipan at puso ng tao. Ang pagtatapon ni Padre Florentino sa kayamanan ay isang simbolo ng pagtakwil sa materialismo at kasakiman bilang daan sa tunay na kalayaan.